Okay, situation 14. A short column of wide flange shape is subject to compressive load and produces a resultant force equal to 60 kilonewton acting at the midpoint of one flange. So dito daw naka-act yung yung force, no? So bali pagka inana natin 'yan, kumbaga tinready natin, ganito itsura. Okay, so nandito yung force. Nandito daw sa gitna. Nandiyan, no? Okay? So obviously, ano siya, no? Meron siyang eccentricity mula dun sa neutral axis. Okay? So bali, ito yun. Ayan, no? So, well, yung eccentricity na yan, I think we can compute that kasi ano lang to eh. 200. So, ibig sabihin, yung kalahati, 100. So, ibabawas na natin yung thickness. Kalahati ng thickness ng flange na 12, no? So, ibig sabihin, yung E na yan, yung E na yan is 200 over 2 minus thickness nung flange na 12 over 2 din. Then that's 94. So 94 mm itong eccentricity. Alright? So ano lang to, combined axial and bending. So determine the maximum tensile stress in the column. So bali ang mangyayari lang kasi dito um, kapag ka inisip natin, no? Bali, ito mako-convert lang into concentrated force and a combined with a bending moment. So bali parang ganito lang siya. Drawing ko lang ulit quickly. So parang ganito lang siya. So bali, kung ito yung z-axis or neutral axis natin, so magkakaroon lang tayo ng concentrated force na compression, tapos meron tayong bending moment. Now, yung moment na yon is equal to P times the eccentricity. Okay? Kaya kung mapapansin natin, itong part na to will be under compression, pure compression. Tapos dito natin makikita naman yung merong compression and then merong tension. No? So kaya meron tanong dito, what is the maximum tensile stress? So bali, itong side na to is potentially meron diyang tension, no? Potentially, no? But we'll see depending on the calculated values. All right? So bali, tawagin ko na lang ito na point A. Ito naman tawagin natin na point B or yung fiber A and fiber B. So, dahil nga hinahanap tensile stress, so doon tayo sa point B mag-analyze. So, hanapin natin yung stress sa point B. Okay, so again, no, kapag combined stresses, kapag mechanics, okay, ang sign convention natin is positive yung tension, tapos negative yung compression. Pero kapag soil or sa geotech, okay, so baliktad, positive yung compression, negative yung tension. Kasi sa soil hindi naman kayang magkarga ng soil ng tension kaya yun negative na lang yun. Ang positive is compression. Anyway, well, yung force na compressive will be negative P over yung area nung wide flange. And then yung effect ng moment is positive kasi tension, so MC over I. So ganyan lang, no?
Dito, walang binigay na I, so tayo ata ang magko-compute ng I dito. Okay, walang I na binigay. So, compute natin. Bali, ang gagawin ko para ma-compute yung I, no? So, kailangan kasi natin I, IX. So, bali, ganito na lang. Buuhin natin to. So, rectangle yan. Tapos, i-minus natin to. Dalawang rectangle. Okay? So, yung height ng rectangle na nasa loob, itong shinadan ko, yan, is, lagyan natin ng dimension. Ito, compute naman natin yan eh. Ano lang yan? 160. Bawasan natin ang thickness ng web, tapos divide 2. So, 76. Tapos ito, is just overall depth, 200. Bawasan lang natin nung thickness ng flange sa ibabaw tsaka sa ilalim. So, dalawang 12. So, 176. Ayan. Okay? So, mamaya, compute natin. So, bali ano lang yan, BH cube over 12 ng buo, tapos BH minus BH cube over 12 itong dalawang nasa gilid. Okay? And I think that's it, no? So, ilagay na natin yung values. Yung P na binigay ay 60 kilonewtons. Gawin nating Newton para maging megapascal yung sagot. Tapos yung area, wala rin tayong area, no? So, again, pwede natin ulit gawin. Area ng buo minus yung area netong green na to. Na pwede rin yan. Or di kaya, pwede mo na lang kumputin area ng kada flange. Flange sa kada, area ng dalawang flange sa ibabaw, tsaka yung area ng web. Pwede rin yan. Parehas lang yan. No? Pero lagyan ko na dito A. Sa calculator, mamaya i-A ko lang yan. Tapos plus M. Yung M natin is yung force multiplied by yung eccentricity na kinompute natin na 94. So, 0.094 meter, no? Tapos gawin natin, multiply natin ng 1 million para maging Newton millimeter. Tapos yung C is yung distance na to. Ayun yung C. Kung gaano siya kalayo from the neutral axis, which is half lang ng depth, no? So 100 over I. Sige ko lang muna dito I. Okay? And I think that's it. We can now calculate the stress at B. So kapag nag-positive ito, ibig sabihin under tension siya. Pero pag nag-negative, ibig sabihin under compression pa din. Okay, so 6,000 over area, lagay ko lang sa A, plus 60 times 0.094 times 10 to the 6 times 100 over I. Lagay ko lang yan sa B, no? Yung A natin, area, sabi ko nga, 200 by 160, tapos ibawas natin yung dalawang green. So, ang base ng green ay 76, ang height ay 176. Tapos yung M naman is moment of inertia ng buo, which is 160 times 200 cube over 12, minus dalawang moment of inertia nitong green. So, times 76 times 176 cube over 12. Ayan. Okay, and that should give us our stress. At kung mapapansin nyo, nag-positive, no? So meaning this is under tension. Okay, and that will be our answer for number 40. Okay? Next, what is the maximum compressive stress? So dito naman, nahanapin natin yun. Dito sa fiber A. No? Kasi nandyan, puro compression. Compression din yung moment dyan. So therefore, number 41, bali, stress sa A will be equal to negative P over A. Tapos ito, negative din. So bali, ito lang ulit yun. Ito lang ulit yun. Gagawin lang natin tong negative, no? So ima-minus lang natin to. Ayan. So, negative 26.43 telling us that this is, in fact, compression. Okay, so that's why it's letter A.
Okay, next, number 42. Locate the neutral axis under this loading condition measured from the bottom in millimeters. So, ano ba yung neutral axis? So, you might be thinking, di ba neutral axis, sabi kanina ni Sir, ito na yun eh. Okay? So, guys, ito yung neutral axis. Neutral axis, uh, if subject to pure bending. Okay? Kaya lang, hindi kasi siya pure bending eh. Combined axial and bending siya. So, kapag sinabi kasi natin na neutral axis, i-define lang muna natin dito sa number 42. Okay? Pag sinabi natin na neutral axis, hindi lang yan basta centroid, no? Ng cross-section. In fact, ang neutral axis, kaya siya tinawag na neutral, ibig sabihin, zero yung stress doon. Okay? Pag sinabing neutral axis, ito yung zero ang bending stress doon sa point na yun, no? Point where bending stress is zero, no? So, ibig sabihin dito, ang mangyayari kasi, kapag titignan natin yung cross-section niya. Okay, once again, ito yung fiber A, yung sa ibabaw. Ito yung fiber B. Okay, pag dinrawing natin yung stress diagram niya. Okay, so sa fiber A, ang stress doon, compression, ito, no? So, pag ganito siya, compression, 26.43. Okay? Pero yung stress sa B ay tension. So, ito naman yun. 3.56. Ayan, no? So, kapag kinonect natin yan, ito yung magiging itsura ng stress diagram. Under compression ito, tapos ito naman under tension. Okay, so tinatanong sa atin, ano daw yung location ng neutral axis? Ito yung neutral axis, guys. Okay? So, ano daw yung distance niyan from the bottom? No? Gaano daw yan kalayo from the bottom? Okay? So, ibig sabihin, nahanap natin ito. Okay? So, para makompute yan, actually, mag-ano lang tayo dito eh. Ratio and proportion. So, di ba kung yan ay y bar, ito ay d minus y bar. Okay? Eh, yung d natin is 200. Okay? So, we will have, yung ibabaw, we have 200 minus y bar over 26.43 equals, ito naman ay y bar over 3.56. Okay, oo nga pala, no? Kapag magre-ratio and proportion ka, hindi nyo na isasama yung ano ha, yung sign, yung negative dito. Hindi na isasama yan. So, kasi naipakita na natin na nasa kabilang side siya, no? Kaya siya negative. So, magiging redundant lang kasi. Okay? So, our y bar is 23.74. Okay? Ito dapat yung sagot, guys. From the bottom eh. No? Kaya lang, I think ang ibig sabihin dito is from the top. Okay? So, I think from the top ang ibig sabihin dito. Okay? So, kapag ginawa natin from the top, edi ano yun? 200 minus answer. Okay? So, 176. So, kaya ito yung sagot. Okay? Typo error. Pero dapat talaga, ang tamang sagot ito. Kaya lang wala sa choices eh. Kaya gagawin natin ng paraan kung ano ba yung nasa choices. Nasa choices kasi yung from the top. No? So, yun na lang yung isagot natin. Okay?
So that's it for this particular problem.